Niyugan, kalimitay himpilan ng mga taga-Ginyangan. Nagsisilbing panggatong ng mga pangarap na naglalagablab. Nung bata pa ako, ito ang pangunahing hanap buhay ng pamilya namin, no? Ang paglulukad. Nung buhay pa ang tatay ko, sinabi niya sa akin na mag-agrikultura na lang ako. Pero sabi ko naman, parang maliit, hindi kayang makabuhay. Kaya ako ay nag-engineering. Kaya nung ako ay nag-aaral ng kolehiyo, kada sem break, no? Pag uwi ko ng probinsya, ayun, nag-uuling ako ng mga baon ng niyog o pandagdag sa matrikula. Paunti na ng paunti ang tumatangkilik dito. Sa mga susunod na araw, wala na tayo mga magniniyog, especially ang mga ngawit. Maghihintay na lang tayo ng bagsak ng niyog. Nung kasi nga kami may sarili pang yugan, sapat na sapat naman. Kasi mura pa naman bilihin nun. Ngayon lang na napaparito na ako, kaya di medyo kinakapos na. Sa tansya ko, pananapas ang pinakamahirap sa paglulupad. Marami nang surrender sa pangangawit eh. Kasi lalo na pagkalayog ng anyog, hindi na nila makawit. Sapat po ba yung kinikita niyo po dito po sa pagniniyog po para po sa inyong pamilya? Naku, hindi. Kaya halos lahat ng trabaho inaaral ko. Lalo na nga, may college ako, may elementary, tapos yung pagkain pa namin sa araw-araw, kulang na kulang kung aasahan na inyo. Yung mga kabataan naman, ayaw na ng ganitong trabaho. Kumbaga, yung ginagawa ng mga magulang, katulad ko, yung anak ko, inuobliga akong makatapos. Para magkaroon sila ng titulo. Yung hindi sila tumulad sa amin. Ano po sa tingin niyo yung nagiging dahilan kung bakit marami po yung umaayaw na sa ganitong larangan? Napakahirap talaga. Tapos mura pa. Mura pa ang presyo ng kopra. Parang gustong hingi nila nga eh. Kaya maraming nagsisikap na lang mag-aral para malaki nga naman ang sweldo nila. Ang lupain ng Ginyangan ay nasa 22,800 ektarya at 14,235 ektarya ang nakalaan para sa niyogan at sakahan. At samantala naman, 11 sa 100 ginyanganin ang mga coconut farmers. Kaya't ang ininherong minsan itong iniwan, ngayon ay binabuhay muli ang gawaing unti-unting tinatalikuran ng mga kabataan. Nung umuwi ako galing abroad, nakita ko ang problema sa agrikultura natin. Para makatulong sa programa ng pamahalaan, nagtayo kami ng isang farm na kalaunan ay naging isang learning site for agriculture. Layunin naming ipakita na ang agrikultura ay hindi lamang tungkol sa pagsasaka. Isa itong oportunidad para sa magandang kinabukasan, lalo na para sa ating mga kabataan. Hindi rin kami nagtapos doon. Nagtatag kami ng Ginyangan Agriculture Cooperative, katuwang ang LGU ng Ginyangan, upang mas maraming magsasaka ang matulungan at magkaroon ng mas magandang kabuhayan. Sa tiwala ng aming mga kasamahan, ako rin ang napili nilang maging chairman ng kooperatiba. Maganda talaga ang nagagawa ng niyog, no? Nagbibigay ito ng trabaho sa ating mga mamamayan. Pinaunlad ang ekonomiya. Gayun din, binubuhay nito ang ating kultura. Hanggat may bunga, may buhay.